pagsisisi at pagpapahayag. Mayroon kung minsan na nagsisikap na magdahilan sa pagkakasala. Hindi ito dapat mangyari. Nang si Adam at si Eva ay magkasala, gumawa sila ng isang pagpili. Tayo ay may kalayaan pumili. Maaari nating piliin ang tama o maaari nating piliin ang mali. Upang ipatawad ang kasalanan, ano ang kailangan? Sabi ng 1 Juan 1:9, kung ipinahayag natin na ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kanino dapat ipahayag ang kasalanan? Sa Awit Kapitulo 32, versikulo 5, sabi po ng Biblia, mga kaibigan at mga kapatid, aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo, at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon, at iyong ipatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Pansinin po natin, kapatid, na ang mga kasalanang lihim o pang-personal ay dapat na ipahayag kay Kristo, ang tagapamagitan ng tao sa Diyos. Kung ang sinuman ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama. Si Hesukristo ang matuwid, ayon pa po sa 1 Juan 2:1 sa huling bahagi. Ang lahat ng kasalanan ay laban sa Diyos at dapat na ipahayag sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. Bilang karagdagan, ang kasalanang lantaran ay kailangang ipahayag ng lantaran. At kung nagkasala sa isang tao, ang pagkakasalang iyan ay dapat na iwasto sa taong pinagkasalanan. Ano ang dapat na maging kasama ng isang tapat na pagpapahayag ng kasalanan? Sa Kawikaan Kapitulo 28, versikulo 13, sabi po ng Biblia, siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa, ngunit ang nagpapahayag at nagiiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. Pansinin po natin, mga kapatid, nang ang mga Parisyo at Sadusyo ay nagsilapit upang pabautismo kay Juan, sinabi niya sa kanila, kayo nga'y mga bunga ng mga yaon ay magtatamo ng karapat-dapat sa pagsisisi. Mateo 3, versikulo 8. Sino ang nilapitan ni Jesus upang tawagan na magsisi? Pansinin po natin sa Mateo, versikulo 9, versikulo 13. Sa huling bahagi ng talatang iyan, nagsasabi po ang banal na kasulatan, sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. Ano ang umaakay sa isang tao sa pagsisisi? Roma 2:4, sabi po ng banal na kasulatan, o hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinhon, na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Ang tao ba ay maaaring makapagsisi anumang oras? Sa aklat po ng 2 Pedro Kapitulo 3, versikulo 9, Roma Kapitulo 2, versikulo 4, at 2 Timoteo 2:25, nagsasabi po ang banal na kasulatan. Sinasabi ni Pablo na ang Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Sinasabi ni Pedro na nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay magsisisi. Lumilitaw na ang pagsisisi at ang pag-amin sa katotohanan ay magkasama. Basahin po natin ang 2 Korinto 6, versikulo 2. Ano ang pagsisisi, kapatid? Pansinin po natin. 2 Korinto 7, versikulo 9 at 10. Sabi po ng banal na kasulatan. Sinasabi ni Pablo, sa iyong mga pagkalumbay na ikapagsisisi, sapagkat kayo'y pinalumbay sa paraang ukol sa Diyos, sapagkat ang kalumbayang mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas.
Napansinin po natin mga kaibigan at mga kapatid na ang orihinal na kataga para sa pagsisisi dito ay nagsasaad ng pagbabago ng isipan at gumagawa ng isang pagbabago ng buhay. Ang banal na pagkalungkot ay sumasaklaw sa pagsisisi at paghiwalay sa kasalanan at isang mahigpit na pagpapasiyang paglaban sa tukso na nag-akay sa pagkakasala sa unang pagkakataon. Si Judas ba ay nagsisi sa iyang kasalanan? Sabi po ng Mateo Kapitulo 27, versikulo 3 hanggang 4. Sabi po ng banal na kasulatan. Nang magkagayoy si Judas na nagkanulo sa kanya, pagkakitang siya'y nahatulan na, ay nagsisi at isinauli ang 30 putol na pila sa mga pangulong saserdote at sa mga matatanda na sinasabi, nagkasala ako sa aking pagkakanulo sa dugong walang kasalanan. Datapuat, kanilang sinabi, ano sa amin? Ikaw ang bahala niyan. Napansinin po natin, kapatid kaibigan, ang talatang ito, na ang kataga para sa nagsisi dito ay nagsasaad ng isang pagbabago lamang ng pakiramdam. Nagkaroon si Judas ng isang pagnanais na ang naisagawa na ay mabago. Ipinahayag niya ang kanyang kasalanan sa kanyang mga kasamahan sa halip na sa Diyos. Ang kanya isang kalungkutan na gumagawa sa ikamamatay. Ayon sa 2 Korinto 7, versikulo 10. Si Esau ba kailan may nagsisi sa kanyang kasalanan? Pansinin po natin ang sinasabi ng Hebro Kapitulo 12, versikulo 16 hanggang 17. Sabi po ng Biblia, baka magkaroon ng sinumang mapakiapid o mapaglapastangan gaya ni Esau, na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Sapagkat nalalaman ninyo na bagamat pagkatapos ay ninanasa niyang magmana ng pagpapala, siya'y itinakwil sapagkat wala na siyang nasumpungang pagkakataon ng pagsisisi sa kanyang ama, bagamat pinagsisikapan niyang mapilit na lumuluhad. Si Esau, kapatid, kailanmay hindi nagsisisi ng kanyang kasalanan. Ang pinagsisihan lamang niya ay naipagbibili ang kanyang pagkapanganay. Dahil sa sarili niyang pagpili, ang kanyang ugali ay napaliko at wala siyang nasumpungang paraan upang mabawi ang pagkapanganay na minamaliit niya. Maaari kayang ang isang tao na nakakakilala ng matuwid at pagkatapos ay nagkakasala ay hindi mabibigyan ng pagsisisi? Sa Hebrehanon Kapitulo 6, versikulo 4 hanggang 6, sabi po ng tala ng Biblia, sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan, at mga nakabahagi ng Espiritu Santo, at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos, at ng mga kapangyarihan ng panahong darating, at saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos, at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Pansinin po natin ito, sinasabi mga kapatid. Ito ay may kinalaman sa isang maramihang pagtalikod. Ito ay hindi isang tao na nagsisikap na makabalik sa Diyos, kundi sa halip ay isang tao na walang pagnanais na makabalik sa dati niyang kalagayan. Ang isang tao ay hindi maibabalik kung patuloy na hindi nagsisisi. Kung ang isang tao ay nakagawa na ng kasalanang hindi mapatatawan, ito ay nangyayari dahil sa patuloy na pagtatakwil sa Diyos. Ngunit, kung ikinalulungkot ng isang tao ang kanyang mga kasalanan at naghahangad na magsisi at ipahayag ang mga iyon, ito ay palatandaan na ang banal na espiritu ay namamanhik pa sa kanyang puso. Bilang bunga ng tapat na pagsisisi, mayroong katuwaan sa langit, kapatid, ayon sa aklat ng Lucas, Kapitulo 15, versikulo 7 hanggang 10. Nang ipahayag ng namamatay na magnanakaw ang kanyang mga kasalanan at nagsisi, binigyan siya ni Jesus ng katiyakan ng kaligtasan, ayon sa Lucas 23:43, nang ikumpisal ni Sakyo ang kanyang mga kasalanan at nagsisi,
Sinabi ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas.